So yo mga papsi, welcome back sa ating YouTube channel. At syempre kung ikaw ay bago dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga susunod na videos. So syempre ang inyong nasa harapan ay ang CF Moto 450 NK. And for this videos mga papsi, syempre is i-review natin ang ating motor, which is ang CF Moto 450 NK for its anniversary. So yes mga papsi, ang ating motor po is naka-isang taon na sa atin. Halos ilang taon pa lang ang CF Moto dito sa Pilipinas. I think about 3 to 5 years pa lang sila. Pero talaga namang hindi sila nagpapahuli sa mga sikat na brands at syempre dun sa mga Japanese brands. Talaga naman sila ay humahabol at halos nangunguna na nga po dahil sa matitinding specs nila na nilalagay dito sa bago nilang mga motor at syempre yung quality. Bali, i-review natin ngayon itong motor mga papsi base sa aking riding experience based sa nakalipas na taon. At kung mapapansin nyo nga rin po mga papsi is hindi ko pa nalilinis itong motor natin kasi nga i-review natin para din makita nyo kung ano ang naging riding experience ko sa kanya kapag ganitong maulan. At kung mapapansin nyo mga papsi yung mga markings ng mga putek para ayan hindi ko pa napunasan para makita nyo kung hanggang saan umaabot yung mga putek. So dito sa harapan ayan makikita ninyo hanggang dyan lang po ang putek, hindi na inaabot yung ating mga ilaw. Yan yung mini driving lights natin, hindi naman inaabot yung headlights, hindi rin inaabot pati dito sa gilid. Ayan makita nyo malinis po, hindi inaabot yan ng putek. So dito naman sa ating fender, so medyo may kaliitan kaya medyo nababasa yung ilalim pero hindi naman umaabot po dito sa ating radiator. Kung mapapansin nyo may konting tilamsik lang pero napakalinis ng radiator. Ayan po, so hindi po talaga umaabot yan, saktong sakto yung fender nya. Pero mas maganda pa rin kung meron syempre konting extension para hindi nababasa yung ilalim ng radiator. So safe na safe naman yung ating radiator. Pero syempre kung meron pa rin kayong radiator cover is mas maganda pa rin for dagdag na protection ng inyong radiator. Tapos dito sa ating cowl or dito sa kung tawagin ay araro, so dito talaga sumasalo ng mga putek. So kung mapapansin nyo rin, etong ating elbow is nakakaipon din ng dumi. Ayan, so nag-i-stuck yung mga putik dyan. So kaya kailangan yung linisin tong part na ito. And then dito sa ating crash guard, ayan, hindi naman masyadong inaabot ng tilamsik ng putek. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating likuran, so from here sa ating suspension, ayan, puro putik. Nag-accumulate yung putik dito sa may loob ng fender na yan. Ayan. And then dito naman sa ating foot peg para sa ating pillion rider is ayan po, natatilamsikan din po yan ng putik lalo na kung malakas ang ulan. So kaya ayan, mababasa yung kanyang sapatos at yung syempre yung kanyang dulo ng pantalon mababasa po kapag umuulan.
So dito naman sa likuran, ayan, salamat po sa ating top box na pumoproteksyon para hindi matilamsikan ng putek yung ating angkas. Kasi kung makikita nyo po dito sa ating mini fender na taillight dito sa likuran is walang silbi. So ayan naman, maliit lang yung ating fender sa likuran na nagpo-protection lang talaga para hindi pumasok sa loob yung putek. Pero ayan, talsikan talaga yung dumi dyan. At dahil nga maikli yung ating fender is makikita nyo naman na nag-accumulate talaga yung mga putik dito sa ating likuran. Dito sa ating top box bracket. So, para naman dito sa ating gulong sa likuran, so ayan, mapapansin nyo, medyo pud-pud na po siya. So, for 1 year, ayan po ang na-consume ko sa ating gulong. Almost 80% na lang sa tingin ko itong ating gulong, or baka hindi lang. Sa tingin ko rin nakadagdag kasi yung sobrang air pressure na naikarga dito sa likuran. So dapat medyo binawasan ko dahil nga medyo mabigat yung ating likuran dahil meron tayong top box at madalas din tayong merong angkas. So para naman sa odometer reading ng ating tinakbo dito sa ating NK450. So ayan, makikita nyo ang ating TFT display. So isa po si CF Moto na naglalagay ng TFT display sa mga lower CC or lower displacement na mga motor. At ito mga papsi, para sa ating odo reading, ang tinakbo ng ating motor is nasa 4,118 kilometers na. At para naman po sa performance ng ating motor, so ang masasabi ko lang po is halos wala pa rin pong pinagbago, na parang brand new pa rin po ang kanyang performance dahil naman po is alaga siya sa maintenance. So every 1,000 to 2,000 kilometers, so ayan po yung aking range ng pag-change oil. So ayan, sorry, nabubulol pa. So dito naman mga papsi sa kanyang outside looks, kung mapapansin nyo, ayan, makinis pa naman siya. So may mga konting scratches na hindi naman natin may iwasan, pero ito ikaganda dito sa may ating tank, yung medyo matte finish, ayan, hindi siya gasgasin, lalo na dito sa may part ng tangke. So ayan, nag-add ako ng stickers para hindi magasgas, lalo na kapag nakasuot tayo ng sinturon. So ayan, tumatama po dyan, kaya ayan, naglagay tayo ng stickers. So ayan ang isa sa kinaganda nitong part na to dito sa ating NK450, kasi kung walang ganyan, yan, sure ako puro gasgas na yan ng sinturon natin. Para naman sa overall looks ng ating motor, so ayan, mapapansin nyo mga papsi, mukha na siyang adventure bike, no? So kung tawagin po namin is semi-adventure na naked bike. So ayan po, dahil meron na po siyang windshield at nilagyan natin ng top box, crash guard, tsaka mga MDL lights. Meron naman pong iba nagpapakustomize ng saddlebag at nilalagay banda rito, pero ayan, kung mapansin nyo, astig din tignan kaso masyado nang bibigat yung ating backload. And then ipasilip ko na rin po sa inyo itong aking top box. So ayan po, meron tayong kapote for emergency purposes kapag biglang umulan. So yun lang naman ang madalas na naiiwan dito mga papsi. At para naman po sa main review nitong video natin is itong crash guard. So yes mga papsi, tumumba na po itong motor natin once nung papunta tayong Tagaytay. So ayan, may mga gasgas na po yan kung mapapansin nyo. Nirepaint ko lang po yan. At dito sa may handlebar at dito sa ating brake, ayan, brake lever, at dito sa dulo ng side mirror. So ayan mga papsi, overall yan, titignan nyo is halos parang wala naman nangyari sa ating motor. So thanks sa ating crash guard. Nabili pala natin itong ating crash guard sa Mirgo MC Accessories. So ayan po, kung gusto nyo pong bumili, i-search nyo lang po sa Facebook yung Mirgo MC Accessories. So 5,000 pesos lang po ang isang set. So ayan, spring loaded na rin po pala to mga papsi. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, yung ating
driving light is hindi nadamay nung tumumba. So ayan, safe na safe, hindi nagasgas yung ating mini driving light. Alright mga papsi, so ito po, drop test na tayo. So meron akong ni-reading tabla para hindi masira yung fake grass, baka kasi mabutas. Kaya ayan, kakalang ko lang siya dyan. Pero ayan, wala pong cut-cut yan. Itutumba na po natin yung ating motor. To be honest po, mas nahihirapan po ako na itumba yung ating 300 SR kaysa dito kay 450 NK dahil mas mataas yung leverage nitong 450 NK. So yung weight niya is nasa ibaba, tapos mas mataas yung kanyang handlebar saka yung likuran, kaya mas madali natin siyang maitumba at maitayo compare kay 300 SR na subsub kasi yung motor, kaya ang baba nung manubela. So yung bigat is damang-dama mo kapag tinatayo siya. So ayun nga pala mga papsi, ayan, kahit anong tibay ng crash guard nyo. So except for this drop test, so ayan, kayang-kaya ng crash guard natin. Pero kung napakabilis po na andar nyo tapos bigla kayo sumemplang, tumalsik po yung inyong motor, so baliwala kahit anong tibay ng crash guard ninyo. Hindi porket na crash guard kayo is 100% safe, malilesen lang po ang damage ng motor ninyo. Pero hindi guarantee na safe ang motor nyo. So ayan mga papsi. So for this video mga papsi, na itumba natin ang ating CF Moto 450NK. Ayan, kitang kita yung heavy nung motor bumakat dun sa ating tabla. Bali itong lower part ng ating crash guard ang nagbuhat nung pinaka weight nung ating motor. So spring loaded po ito, kaya kung makikita nyo, ayan, may gas-gas na po siya. So ang silbi po niyan is para malesen yung impact ng motor kapag tumumba. So dito naman sa bandang likuran, ayan po, mapapansin nyo na tutukod po yung yung tambucho natin dito sa likuran, tsaka itong foot peg. Yan po ang tutukod sa bandang likuran, kaya magkakaroon po ng konting gas-gas po sa part na yan. So ayan po, nung tumumba yan, kaya yan mayroong gas-gas. So dito rin po sa ating top box is nagkaroon din po ng konting mga gas-gas dahil tumukod din po yung part na yan. So ayan po. So kung wala po yung crash guard natin, sa tingin ko malaki-laki ang damage nitong ating motor. At dito na po nagtatapos ang ating video, papsi. So syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na po ang subscribe button at i-click nyo na rin po ang tiny bell para lagi po kayo updated sa ating mga latest upload na video. So ayun lang mga papsi. Thank you for watching and peace out.